sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinggan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoong kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan, at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili.
May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal, magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang saking nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ang mata ko'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kawayan mo nga yung katabi mo. No? Yan. Magandang umaga. No? Sa wakas, sa unang pagkakataon, mayroong isang eskriba ang nagtanong kay Jesus ng walang bahid na kasamaan. Sa unang pagkakataon, may nagtanong kay Jesus na walang bahid ng kasamaan. Alam niyo po,
Madalas kasi, kapag tinatanong si Jesus ng mga eskriba at ng mga pariseyo, lagi itong may motibong hindi maganda. Tinitignan nila kung ano ang isasagot ni Jesus. Hinuhuli nila si Jesus sa sarili niyang bibig. Ganyan ang mga eskriba, ganyan ang mga pariseyo. Sa tuwing nagtatanong kay Jesus, mayroong bahid na kasamaan. Pero sa pagkakataong ito, nagtanong ang eskriba kay Jesus ng walang motibong kasamaan. At ang kanyang tanong, aling utos ang pinakamahalaga? Kaya naman, sinagot ito ni Jesus ng diretsa, ng walang paligoy-ligoy. Madalas kasi, alam ni Jesus, kapag tinatanong siya at may bahid ng kasamaan, ibinabalik ni Jesus ang tanong sa kanila. Ganyan sumagot si Jesus noon. Dahil alam niyang hinuhuli siya, imbes na sasagutin niya ang tanong, ibabalik niya sa kanila para kayo ang sumagot. Yan. Pero ngayon, dahil alam ni Jesus na walang bahid ang kanilang tanong, sinagot ito ni Jesus ng derechahan. At ang kanyang sinabi, ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nang makita ni Jesus na naunawaan ng eskriba ang kanyang sinabi sa kanya ni Jesus, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Dalawa lang yung kakabisaduhin, dalawa lang yung laging tatandaan sa dinami-dami ng mga utos ng Diyos. At kapag alam mo na ito, malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Alam niyo po, mahalaga sa mga Hudyo ang pagsunod sa batas ng Diyos. Dahil dito, nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Mayroong humigit kumulang 600 ang mga kautusan na sinusunod ng mga Hudyo. Noon, 600 ang mga utos. Kaya nga, tinanong si Jesus kung alin doon sa 600 ang pinakamahalaga. Kung baga si Jesus, binuod niya yung 600 na mga utos ng Diyos sa 2 pinakamahalaga. Karamihan kasi sa mga Hudyo, noong panahon ni Jesus, naniniwala na pantay-pantay ang lahat ng batas. Kaya naman, hindi pwedeng baliwalain ang bawat letra nito. Dahil kapag sinuway nila ang batas, ibig sabihin, makakaapekto ito sa kanilang kaligtasan. Ang galing, no? Yung mga Hudyo, yung mga eskriba pariseyo, kaya sila very particular doon sa batas ng Diyos ay dahil gusto nila maligtas sila. Kapag mayroon silang nasuway sa mga utos ng Diyos, alam nila apektado ang kanilang kaligtasan. Sa isang banda, ang galing din naman, napakamaingat ng mga eskriba at pariseyo at iba pang mga Hudyo na masuway ang utos ng Diyos. Dahil iniisip nila, baka hindi sila maligtas. Tayo kaya? No? Tayo kaya? Tingnan natin yung sarili natin. Pinag-iingatan ba natin
na masuway natin ang Diyos? Tayo ba, iniisip natin kung nasusunod natin ang mga utos ng Diyos? Magandang tanong din yun, no? Ako ba, maingat din kapag nasusuway ko ang Diyos? Ako ba, tinitignan kong maigi kung natutupad ko ang kagustuhan ng Diyos? Kaya nga, nangahas yung eskriba na magtanong kay Jesus para malaman nito kung ano ang mahalaga sa mga kautusan. Kaya nagtanong yung eskriba para hindi maapektuhan yung kanyang kaligtasan. At si dinami-dami ng mga batas, dalawa lang ang sinabi ni Jesus. At ang dalawang batas na ito, sa pag-ibig nakasentro. Meron pong tatlong bagay ang pumapasok sa aking isip kapag pinag-uusapan ang pag-ibig. Maganda matuto tayo, no? Ano ba yung pag-ibig? Paano ba umibig? Ano bang ibig sabihin ng Diyos pag sinabing pag-ibig? Tatlo lang po. Una, tapat. Ang pag-ibig dapat tapat. Dahil walang pag-ibig kapag ito ay may panloloko. Hindi pag-ibig kapag nagsisinungaling. Walang pagmamahal kung mayroong pandaraya. Ang katapatan, ang buhay ng pag-ibig. Bahiran mo ang katapatan, sigurado ang pag-ibig ay mamamatay. Kaya hindi pwedeng iniibig mo ang Diyos at ang iyong kapwa kung puno ka naman ng kasinungalingan. Dahil ang pag-ibig na may kasamaan ay nagiging isang kasalanan. Ang pag-ibig na may kasamaan ay nagiging kasalanan. Hindi pwede ang pag-ibig kung hindi ito tapat. Tandaan natin yun, ha? Ang pag-ibig dapat lagi tapat. Pangalawa, ang pag-ibig dapat buo. Ano nga po yung una? Dapat? Hello. Ano po yung una? Ang pag-ibig dapat tapat. Pangalawa, ang pag-ibig dapat buo. Dapat buo. Madalas ko po itong sinasabi na hindi pwedeng hinahati ang pag-ibig. Dahil gaya ng puso, dapat lagi itong buo. It's either mahal mo o hindi mo mahal. Hindi mo pwedeng sabihin, konti lang ang pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, hindi pwedeng tinatakal. Kaya hindi ko maintindihan yung nagsasabing, nagtitira ng pag-ibig. Hindi po yun. Hindi po pwede yun. Yung nagtitira ka ng pag-ibig. Saan napupunta yung kalahati? Kung sinasabi mong magtitira, di ba? Ang pag-ibig dapat buo. Kasi siguro iniisip ng iba, isa lang ang pag-ibig. Hindi po. Marami. Marami kang pwedeng ibigay na pag-ibig. Isang yung puso, pero kapag umibig ka, dapat buo. Pag minahal mong asawa mo, buo. Pag minahal mong anak mo, hindi pwedeng pira-piraso. Kung 6 ang anak mo, hahatiin mong pag-ibig mo? Hindi. Dapat bawat isa buo. Kaya wala ka dapat paborito. Dahil ang pag-ibig, hindi pwedeng hinahati. Hindi pwedeng tinatakal. Hindi pwedeng tinitingi. Kaya kung hindi mo kayang magbigay ng buo, wala kang karapatang tumanggap ng buo. Ang Diyos at ang tao, kapag minahal, dapat
laging buo. Kaya nga sinabi ni Jesus, ibigin mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Hindi sinabing kalahati. Malinaw po? Ang pag-ibig dapat lagi buo. Kung mahal mong sarili mo, buo. Kung magmamahal ka ng iba, dapat buo. Hindi yung isa lang ang pag-ibig, kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Hindi. Buo sa'yo, buo sa akin. Dahil ang pag-ibig dapat buo. At pangatlo, ang pag-ibig dapat mabuti. Ano po yung una? Ang pag-ibig dapat tapat. Pangalawa, ang pag-ibig dapat buo. At pangatlo, ang pag-ibig dapat mabuti. Kahit kailan, ang pag-ibig dapat dinadala ka sa kabutihan. Kaya't kung ikaw ay napapasama o nagiging masama, baka walang pag-ibig. Hindi yan pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, walang ibang hinangad, kundi ang mabuti at mapabuti ang iba. Pag-ibig, ang sentro ng batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos, ang daan ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa tao na galing sa kanyang tapat, buo, at mabuting puso. Tandaan po natin, ang pag-ibig, tatlo. Dapat, tapat. Dapat, buo. At dapat, mabuti. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nagkakabuklod. Kaya buong tiwala tayong dumulog sa Kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin at ating sambitin, Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon,
Masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Hesukristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal, mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso't kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Pong Jesus Nazareno. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, ninulwalhati ka namin.